Ngayon ay pag-uusapan natin kung magkano dapat ang iyong ipon simula 20s, 30s, 40s hanggang sa iyong pagre-retiro. Kung bakit ito mahalagang pag-usapan, yun ay dahil pangarap nating lahat ang magkaroon ng maginhawang buhay at makamit ang financial freedom sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagsusumikap at kung bakit tayo nag-iipon ngayon. Nag-iipon tayo dahil alam natin na kapag marami tayong pera, marami rin tayong pwedeng gawin. Pwede tayong magsimula ng negosyo, mag-invest sa ating sarili, tumulong sa ibang tao, mapaaral ang mga anak sa magandang eskwelahan, mag-travel sa mga magagandang lugar, at marami pang iba. Ang pag-iipon ay magandang foundation sa pagbuo ng disiplina na kailangan natin sa ating financial success. Kahit simple lang ito na gawain at madalas na binaliwala ng karamihan, mahalagang matutunan mo itong gawin ngayon. Dahil isipin mo na lang na kapag marunong kang mag-ipon, ibig sabihin marunong ka ring mag-manage ng sarili mong emosyon at mahalaga yan na skill na magagamit mo sa pag-abot ng iyong financial success. Kung bakit ko nasabi na mahalaga na mag-ipon ka ng pera, yun ay dahil 63% ng mga kababayan natin ay walang ipon at patuloy na namumuhay paycheck to paycheck. Ang datang yan ay galing mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ayon naman sa ibinahaging report ng Inquirer.net, 80% ng mga Pinoy na malapit ng magretiro ay hindi financially prepared. Bakit kaya ito nangyayari sa karamihan? Kahit alam natin na kailangan nating gumastos ng hindi lagpas sa ating income, bakit nahihirapan pa rin tayong mag-ipon? Mga iilang dahilan kung bakit nahihirapan tayong magtabi ng pera ay una, meron tayong maling paniniwala tungkol sa pag-iipon. Siguro ay narinig mo na ang sinasabi ng ibang tao na kapag nag-iipon ka ng pera ay meron ding magkakasakit. Ang maling paniniwala na ito ay isa sa dahilan kung bakit nawawala ng interest ang karamihan sa atin na mag-budget at i-manage ng maayos ang kanilang pera. Pangalawa ay dahil sa mga bad spending habit. Alam naman nating lahat na sa tuwing gumagastos tayo ay nababawasan din ang ating pera. Pero marami pa rin ang gumagastos nang wala sa plano, mahilig magpabudol sa mga sale at bumibili ng mga bagay dahil sa intensyon na magpa-impress sa ibang tao. Pangatlo ay marami ng responsibilidad. Kahit kumikita ka pa ng sapat na halaga, kung marami namang paglalaanan ng iyong pera, mahihirapan ka talagang mag-ipon. At pang-apat na dahilan ay maliit lang ang iyong income. Kailangan din nating i-acknowledge ang parting ito dahil lahat tayo ay apektado ng inflation. Taon-taon ay patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, samantalang ang income naman natin ay hindi nagbabago. Ayon sa ibinahaging report ng Social Weather Stations noong January 17, 2024, 47% ng mga kababayan natin ay nasa mahirap na income bracket. Ito yung mga kumikita lang ng 12,000 to 20,000 pesos every month. Kaya ang magandang solusyon para consistent kang makapagtabi ng pera ay baguhin mo ang iyong mindset at itigil mo na rin ang paggastos ng wala sa plano. I-manage mo ng maayos ang iyong pera at trabahuin mo rin na mapalaki ang iyong income. Dahil kapag meron ka ng disiplina sa paghawak ng iyong pera at kapag kumikita ka na rin ng malaking halaga, madali na lang sa iyo ang pag-iipon. Kung ayaw mong matulad sa karamihan na namumuhay paycheck to paycheck at hindi financially prepared bago magretiro, kailangan mo nang ayusin ang iyong finances ngayon. Kaya ini-encourage kita na mag-invest ng iyong oras ngayon para matuto. At huwag mo rin kalimutang i-like ang video pagkatapos mo itong mapanood para lalo pa tayong ma-recommend ni YouTube sa mga kababayan nating gusto ring guminhawa ang buhay. So kung handa ka na, simulan na natin ang discussion. 20s, ang pagsisimula ng pag-iipon. Sa edad na ito, kadalasan ay nagsisimula pa lang tayo na magtrabaho. Karamihan sa atin ay ito ang unang pagkakataon na kumita ng pera. At masasabi nating malaki ito dahil wala pa tayong pamilya at konti pa lang ang ating responsibilidad. Ang common priority natin sa ganitong edad ay mag-enjoy sa buhay. Katulad ng mag-travel, gumala, bumili ng latest gadget, damit, bagong sapatos at iba pa. Hindi pa natin masyadong iniisip kung ano ang gagawin natin sa mga susunod na dekada dahil gusto pa nating mag-enjoy sa ngayon. Pero kung nasa ganitong edad pa tayo, kailangan din natin itong i-take advantage para mag-develop ng high income skill at magkaroon ng magagandang habit sa pera. Ayon sa mga eksperto, ang goal mo dapat sa edad na ito ay makaipon ng katumbas sa iyong 1-year income bago ka tumungtong ng 30s. Halimbawa kung ang iyong monthly income ay 25,000 pesos, i-multiply mo lang ito ng 12 o isang taon at ang 300,000 pesos ay ang iyong target savings bago ka mag-30. Kung maaga mo itong sisimulan, mas mabuti dahil hindi pa masyadong mabigat ang kailangan mong ipunin buwan-buwan.
Halimbawa kung inumpisahan mong mag-ipon sa edad na 20, meron ka pang 10 taon para ipunin ang iyong target savings. 300,000 divided by 10 is equal to 30,000. 30,000 pesos lang ang dapat mong maipon taon-taon. I-divide mo naman ito sa 12 at mag-iipon ka lang ng 2,500 pesos every month o 10% ng iyong monthly income. Kung sisimulan mo namang mag-ipon sa edad na 25, ang monthly savings mo dapat ay 5,000 pesos. Doble na halaga dahil medyo late ka na nakapagsimula. Pero kung sakaling sinimulan mong mag-ipon nang ikaw ay 28 years old na, meron ka na lang 2 taon para mag-ipon at kailangan mong mag-ipon ng 12,500 pesos every month o 50% ng iyong monthly income. Mabigat na halaga at posibleng hindi mo na ma-hit ang iyong goal bago ka mag-30. Kaya ito ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-ipon ng mas maaga at magkaroon ng disiplina sa paghawak ng iyong pera. Ang purpose naman ng pera na dapat mong maipon ay ilalaan mo ito sa iyong emergency fund, retirement savings at investment sa iyong sarili. 30s. Pagpapalaki ng ipon. Marami ka ng experience sa edad na ito. Posibleng nagbago na ang priority mo sa buhay at nakahanap ka na rin ng mas magandang opportunity. Ang halaga na dapat mo namang maipon sa edad na ito ay katumbas ng iyong 2 to 3 times na annual salary. Kung sakaling tumaas na ang iyong income at kumikita ka na ng 30,000 pesos every month, ang halaga na dapat mong maipon bago ka tumungtong ng 40s ay nasa 720,000 pesos to 1,080,000 pesos. Medyo challenging na ang goal na ito kumpara sa iyong 20s dahil posibleng marami ka na ring responsibilidad sa edad na ito. Katulad ng meron ka ng pamilya, nagbabala ka na rin kumuha ng bahay at sasakyan, meron ka ng binabayarang insurance at posibleng nagpapaaral ka na rin ng iyong anak. Kaya napakahalagang maging seryoso at wais ka na sa pag-handle ng iyong pera sa edad na ito at maging practical sa paggawa ng mga desisyon. Ang kagandahan sa dekadang ito ay despite na challenging ay fully matured ka na at meron ka na ring sapat na karanasan sa buhay. Madali na lang sa iyo ang mag-focus sa mga seryosong bagay katulad ng pag-iipon, pag-i-invest at paghahanda sa iyong retirement. Kung nasa 30s ka na ngayon at wala ka pa ring ipon, huwag kang mapanghinaan ng loob dahil hindi lang ikaw ang nasa ganyang sitwasyon. Ang kailangan mo lang na gawin ay magsimula at ipunin mo ang halaga na kaya mong maipon buwan-buwan. Kahit sa tingin mo ay maliit lang ito, kailangan mo pa ring magsimula at habang nag-iipon ka ng pera, maghanap ka rin ng ibang income opportunities para meron kang extra income at para mapabilis mo ang iyong pag-iipon. Magandang simulan mo rin na ilagay ang iyong ipon sa mga bangko na nag-o-offer ng malaking interest, katulad ng mga high-yield savings account. Ang kagandahan sa ganitong uri ng pag-iipon ay number 1, kikita ng mas malaking interest ang iyong ipon kumpara sa mga regular savings. Magandang option ito para ma-preserve mo ang value ng iyong pera laban sa inflation. Number 2, majority ng mga high-yield savings bank ay hindi nangangailangan ng maintaining balance. At number 3 ay pwede mong i-withdraw ang iyong ipon kung sakaling meron kang paggagamitan. Hindi kagaya ng time deposit o mga investment na merong locked-in period. Mga iilang high-yield savings account dito sa Pilipinas ay ang Discartec, Cbank at GoTime Bank. Kung gusto mo ng further discussion sa high-yield savings account, panoorin mo ang nagawa na naming video tungkol sa topic na ito. Hanapin mo na lang ang link sa description at comment section. 40s. Paghahanda sa retirement. Sa dekadang ito, mahalagang maseryoso ka na sa iyong financial goals at mag-focus sa pagpapadami ng investment at iba pang mga income-generating assets. Ang halaga na dapat mo namang maipon sa edad na ito ay katumbas ng 3 to 4 times ng iyong annual income. Kung meron ka pang utang na binabayaran, mahalagang mabayaran mo na ito lahat bago ka tumungtong ng 50, katulad ng credit card debt, housing loan at car loan. Ang goal mo dapat sa edad na ito ay mabayaran lahat ng iyong mga utang, matutong magtipid at panatilihin ang pag-i-invest. 50s. Papalapit na sa retirement. Ang 50s ay panahon para seryosohin ang paghahanda sa iyong retirement. Sa edad na ito ay dapat meron ka ng ipon na katumbas ng 6 na beses ng iyong annual income. Kaya kailangan mo nang itodo ang iyong pag-iipon at contribution sa mga retirement accounts. Mahalagang lumipat ka rin sa mga low risk at conservative na uri ng investment, katulad ng bonds, certificate of deposits at iba pang mga stable investments. Kailangan mo nang i-minimize ang tsansa na mawala ng pera sa panahong ito dahil malapit ka nang magretiro.
Piliin mo ang mga investment na meron kang alam at huwag basta magpadala sa suggestion ng mga kaibigan. Sa edad na ito, kailangan mo ring i-consider ang mga investment na magbibigay sa iyo ng passive income, katulad ng maliit na negosyo at rental properties para madagdagan ang iyong source of income pagdating ng retirement. Ang goal mo sa dekadang ito ay panatilihin ang iyong mga gastusin kung maaari. Kahit lumaki na ang iyong income, huwag mong baguhin ang iyong spending habit para tuloy-tuloy lang ang iyong pag-iipon at contribution sa iyong mga retirement account. 60s. Panahon ng pagre-retiro. Sa yugtong ito ng iyong buhay, dapat ay meron ka ng ipon na katumbas ng 8 to 10 times ng iyong annual income. Ang halagang ito ay magagamit mo para magkaroon ka ng komportabling pamumuhay sa iyong retirement. Posibleng bababa na ang gastos mo sa mga personal na pangangailangan katulad ng pagkain, damit, kuryente at iba pa. Pero maaaring tataas naman ang gastos mo sa mga medical bills. Kaya napakahalagang meron kang sapat na pera at investment sa panahong ito. Dapat mong pagplanuhan kung ano ang iyong monthly expenses at ang halaga na kailangan mo dito. Siguraduhin mo rin na meron kang sapat na cash na magagamit mo agad sa panahon ng emergency. Kahit meron kang investments, dapat ay may liquid assets ka rin para sa mga unexpected na pangyayari. Ang goal mo dapat sa dekadang ito ay magkaroon ng healthy lifestyle. Gawin mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Dapat ay regular ka rin na nagpapa-check up at magpahinga ka ng sapat na oras araw-araw. Sa iyong finances naman, kailangan mo pa rin panatilihin ang pag-i-invest sa mga low-risk investment. Gumawa ka pa rin ng budget every month at pagplanuhan mo palagi ang paggastos. At yan ang sagot sa katanungan na magkano dapat ang iyong ipon base sa edad. Sa 20s ay katumbas ng iyong 1-year income. Sa 30s ay 2 to 3 times ng iyong annual income. Sa 40s ay 3 to 4 times. Sa 50s ay 6 times. At sa 60s ay 8 to 10 times ng iyong annual income. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, mag-comment ng iyong mga natutunan, at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood, at sana ay magtagumpay ka.